sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nalungkot. So bago magmamatay at ipako sa krus ng ating Panginoong Jesus, ay alam niya na siya ay ipagkakanulo at siya ay muling mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. Sabi po dito sa Luke, verse 24, ang muling pagkabuhay ni Jesus, hindi ko na bubabasahin lahat, ngunit ang sinasabi niya dito, maagang-maaga pa ng araw na linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Ngunit dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Yesus. Samantalang nagtataka sila kung anong nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang 2 lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. So sinabi nga ng Panginoon na siya ay mamamatay, ngunit siya ay muling mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. And ang sabi niya, naalala niyo po ba yung sabi niya kay Lazaro? Bago niya muling buhayin si Lazaro, sabi niya dito kay Martha, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang mabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? So ang tanong ni Jesus kay Martha noon ay tanong niya sa atin ngayon. Naniniwala ba tayo sa katotohanan ng kanyang mga salita? Naniniwala ba tayo na kapag sinabi ng Panginoon ay kaya niyang gawin? Amen. So kung sinabi ng Panginoon na papagalingin ka niya, papagalingin ka niya. Kung sinabi ng Panginoon na ililigtas ka niya, ililigtas ka niya. Wala pang sinabi ang Panginoon na hindi niya nilubag. At kapag sinabi ng Panginoon na papalayanin niya tayo sa epidemya na nararanasan ng ating bayan, palalayanin niya tayo. So sige po, ngayong umaga ay ituon natin ang buo nating atensyon, ang buo nating puso, ang buo nating pag-iisip sa harapan ng Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, Lord, lumalapit po kami sa inyo muli. Sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat dahil binigyan mo kami ng panibagong buhay. Binigyan mo kami ng panibagong kalakasan. At binigyan mo kami ng oportunidad, Panginoon, upang mapuri ka, Panginoon, sa kalagitnaan ng mga pagsubok. Lord, tunay nga na mabuti ka hindi lang sa mga magagandang bagay, kundi mabuti kayo, Panginoon, kahit sa mga bagay na hindi maganda o hindi ka nais-nais sa aming paningin. Lord, naniniwala kami na sa nangyayaring ito sa amin, may mabuti kayong layunin. Lahat ng bagay na pinahihintulutan ninyo, Panginoon, ay meron kayong magandang hangarin. Kaya naniniwala kami at nagtitiwala kami, Panginoon, sa mga pangakong binitawan mo sa amin. Dahil kayo, Panginoon, ang Diyos na tapat na tumawag sa amin. Kayo ang Diyos na pinaglilingkuran namin mula noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago at palaging tapat sa amin. So, Father God, we come to you this morning, Father God, and we lift up our praise and an offering of worship, Lord God. Be with us, guide us, Lord God, and pour out your Holy Spirit upon us. Hindi lamang po sa lugar na ito, sa inyong sanktuaryo, maging sa aming mga kanya-kanyang tahanan, sa aming pagpupuri, bigyan ninyong kapangyarihan, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ay nasa lahat ng bagay at hindi nalilimitahan ng lugar, ng oras, at ng kahit anong sitwasyon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain namin sa umagang ito at binabalik namin maingat sa inyong harapan ang lahat ng papuri at pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Ayan, sige po, purihin natin ang Panginoon, awitin natin dahil sinabi mo.
umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Papasalamat kami, Panginoon, dahil alam namin na patuloy kayong kumikilos, patuloy kayong may ginagawa sa aming mga buhay. Lord, we thank you for this opportunity, Lord God. We could draw near to you, Father, in our personal time with you, Lord. We thank you, Father God. We bless your name.
Mula sa Diyos na may likha, sumainyo ang kapayapaan. Sa mahal naming Pangulo ng Republika ng ating bansa, hanggang sa pinaka-mababang posisyon ng ating gobyerno, sa mga kawani, ahinsya ng ating pamahalaan, at sa lahat ng mga tagapamahala, tagapangasiwa, at higit sa lahat, sa ating mga tagapangalaga, sa ating mga frontliners, sa mga doktor, nurse, midwife, medical staff, sa ating sandatahang lakas, sa ating pambansang pulisya, at sa lahat ng volunteers na nagsasama-sama at nagkakaisa. Mabuhay po kayong lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupugay sa inyong di matawarang pagsasakripisyo at pagsiserbisyo sa ating mamamayan upang labanan si COVID-19. Nais ko pong magbahagi ng isang kaysaysayan mula sa banal na kasulatan na ating pong kapupulutan ng ginintuang aral upang labanan at gapiin si COVID-19. Sa aklat po ng unang Samuel, Kapitulo 17, ay mababasa po natin na bago maganap ang digmaan sa pagitan ng Israelita at Pilistiyo, na pinangungunahan ng higanting si Gulayat, na araw-araw ang mga Israelita ay kanyang hinahamon at inaalipusta. At ito'y lubhang nagbibigay ng matinding takot at panghihina ng kalooban sa mga Israelita at maging sa kanilang hari na si Haring Saul. Ngunit sa pagsapit ng ika-40 araw, take note this, mga kapatid at mga kababayan, ngunit pagsapit ng ika-40 araw ng paghahamon ni Gulayat, ito'y narinig ng isang binatilyong si David na nautusan lamang ng kanyang ama upang maghatid ng pagkain at alimin na rin ang kalagayan ng kanyang mga kapatid na kawal na nagbabantay. At nagsimula siyang magsiyasat at magtanong kung ano ang gagawin ng mahal na hari sa sino mang taong lalaban at makakapatay sa Gulayat. At nang ito'y malaman ni David, agad niyang prinisinta ang kanyang sarili kay Haring Saul at kaagad niyang sinabi, "Mahal na hari, hindi po dapat tayo matakot at masiraan ng loob sa hindi tuling Pilistiyo na yan. Ako po ang lalaban." Subalit sinabi ng hari, "May gatas ka pa sa labi." Samantalang si Gulayat ay isang napakahusay na mandirigma. At sinabi naman ni David, "Ako po ay tagapag-alaga ng tupa ng aking ama. At tuwing may oso, leon at asong gubat na nais sumila sa mga tupa, ang mga ito'y aking pinapatay at matutulad lamang ang Pilistiyong iyan sa mga oso at leon at asong gubat na aking pinatay." At sumagot ang mahal na hari, "Kung gayon, labanan mo siya at naway samahan ka ng Diyos. At narito, at isuot mo ang aking mga kasuotang pandigma." Ngunit ito'y tinanggihan ni David sapagkat hindi siya sanay. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang tungkod, tirador, at namulot ng 5 bilog at makikinis na bato sa sapa. At hinarap niya si Gulayat. At nang makita siya ni Gulayat na isang musmus lamang ang lalaban sa kanya, ito'y kanyang inalipusta at hinamak at sinabing, "Ako ba'y aso? Bakit may dala kang pamalo? Halika dito at ipapakain ko ang iyong katawan sa mga ibon." Subalit sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak at sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Sa araw na ito ay ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakan kita at pupugutan kita ng ulo. At malalaman ng buong mundo na makakapagligtas si Yahweh, ang makapangyarihan ng Diyos ng Israel, kahit walang tabak, sibat at pantusok." Patuloy sa paglapit si Gulayat at patakbo namang hinarap ni David. At ito'y kanyang tinarador at ito'y tinamaan at bumaon ang bato sa noo ni Gulayat. At ito'y pasubsob na bumagsak.
At patakbo niya itong nilapitan at hinugot ang tabak ni Gulayat at kanya itong pinugutan. Mga minamahal kong mga kababayan, mga kapatid, sa panahong po ito, alisin po muna natin ang ating mga relihiyon. Dapat po nagkakaisa tayo at nagsasama-sama. At mayroong salita at tinig ang Panginoon na dapat nating malaman. Sa kasalukuyang tayo rin po ay umaharap sa napakalaking hamon ng digmaan laban sa mapinsalang COVID-19. Na ayon sa mga dalubhasa, ito ay tinatawag na unpredictable, uncurable, and uncontrollable. And right now, facing COVID-19, we are in a defensive, desperate mode of fighting while our government implemented ECQ. And that's a very good move of our beloved President and to all our government officials. But it is not enough to stay long in this kind of fighting COVID-19 defensively. We need to learn from what happened back in the past and imitate what they do. Like David, despite that he is young, minors, he stepped forward and faced Goliath bravely and had full confidence and assurance to our Almighty God that He will win the victory over Goliath. They're saying that no rest, no glory. What should we do now? That is the very big question. We need to step forward and fight COVID-19 offensively. But how? The big question is, let's bring COVID-19 into spiritual battle. Because a few weeks ago, we fought COVID-19 in a physical and psychological warfare. We should not let this virus go further. 40 days is enough. Like things happen from the past. This is how we should do. Number one, we must put off our fear and switch on our faith to our Almighty God. Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 11. Finally, be strong in the Lord, in His mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers in this dark world, and against the spiritual forces in evil in the heavenly realms. Number 2, put in wear the full armor of God. In Ephesians chapter 6 verse 13 hanggang 17. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then, with a belt of truth, buckle around your waist, with a breastplate of righteousness in place. In verse 15, and with your feet fitted with a readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. And last, take the helmet of salvation and the swords of the Spirit, which is the Word of God. So we must put on the full armor of God. Number 3, get ready for the battle. 2 Chronica, chapter 20, verse 17. You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm. See the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. King Jehoshaphat bowed down with his face to the ground. And all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. This is what the Lord Almighty says. This is what we should do to worship God, the Almighty. His holy name, for the name of Jesus is greater, powerful,
and above every name. This is how we fight and overcome COVID-19. Romans chapter 15, verse 4 hanggang 5. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scripture and the encouragement they provide, we might have hope. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. So, mahal na Pangulo, hindi po natin dapat sinasabi yung mga negatibo na ibibenta natin ang mga arera ng gobyerno at kapag naubos na ang kayamanan, ang lahat ng ating mga pinagkukunan, ang ating pundo, kayo ay magbibigti na lang sa lunita. I rebuke that spirit in the name of Jesus. Because we have hope. Ang sabi po dito, the scripture says, na ang lahat ng mga pangyayari sa kasalukuyan ay may nangyari na sa nakaraan. For everything that was written in the past was written to teach us. Ay katulad ng ating nabasa sa banal na kasulatan sa panahon ni David at ni Goliath. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice, you may glorify the God, the Father of our Lord Jesus Christ. For today's is enough, mga kapatid. In this coming April 23, tayo ay 4 na po. Kung paano hinamon ni Goliath ang mga Israelita, sa loob ng 4 na po, mayroong isang David. At ito yung dapat nating tularan. Na bagamat siya ay musmus na bata pa lang, isa pa lang ang binatilyo at isang minor, pero naging matured siya. Inalis niya ang kanyang takot, bago sinarap niya si Goliath sa pamamagitan ng pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Ngayon po, mga araw na ito, mga kapatid, sa April 23, tinatawagan ko po ang lahat ng mga Kristiyano. Lalabas po tayo sa ating mga gate. At tayo ay magpupuri sa Diyos katulad ng ginawa ni Jehoshaphat, ni King Jehoshaphat. At luluwalhatiin natin ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ito ang sinabi ng Panginoon, hindi kayo dapat ang lumaban. Ako ang lalaban sa inyong mga kaaway. Ang kailangan na lamang ninyo ay to stand firm and take up your position. Luluwalhatiin natin ang Diyos. I suggest na let us worship God in a song of how great is our God. And this is how we overcome. Yung pong dalawang awitin na yon, yung po yung aawitin natin. This is our move. This is our act of fighting COVID-19. Kinakailangan ho natin gawin ito. Ito ang salita ng Diyos. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Yan, amen. So, salamat sa Panginoon sa napakagandang paalala ng ating pastor. Na tunay nga na, alam niyo, sa totoo lang po, kailangan talaga nating tumayo. Di ba? So, kailangan natin tumayo. Ibig sabihin, gustong patunayan ng Panginoon kung gaano siya kamakapangyarihan. Kaya niya inaalaw yung mga bagay kasi meron siyang layunin at gusto niyang maipakita yon. Kaya nawa sa ating mga makakapanood ng mensaheng ito na narinig natin kanina ay naging encouragement sa atin na tayuan natin. I-claim natin bago mag-23 o bago mag-40 days ng quarantine natin ay tinapos na ng Panginoon. Sige po, tayong lahat ay tumayo sa mga nakakapanood nito. Tayo pong lahat ay pumikit at yumuko at dumulog sa ating Panginoon. Idulog natin sa Kanya yung lahat ng Kanyang gagawin. Sapagkat alam naman natin na mas makapangyarihan ang pangalan ni Jesus sa lahat ng pangalang nandito sa mundo. Kaya Lord, salamat po muli sa napakagandang mensahe, Panginoon, na amin narinig sa encouragement, Panginoon, na ibinigay ng iyong lingkod, O God. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, bawat mananampalataya, hindi lamang po kami, hindi lang ang Light and Soul, bagkos ang buong body of Christ, Panginoon, ay magkaisa at manalangin, Panginoon, na ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Alam po namin at sinabi mo sa iyong salita sa Philippians chapter 2, verse 9 hanggang 10, Panginoon, na walang ibang pangalan na hihigit
sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, dalangin namin sa pangalan ni Jesus, ang pangalan COVID ay matutunaw. Sa pangalan ni Jesus, ang pangalan ng mga virus, Panginoon, ay matutunaw, O God. Kaya Lord, salamat po sapagkat binigyan mo kami ng pag-asa. Binigyan mo kami ng kalinawan ng pag-iisip na sinabi mo sa iyong salita, ang lahat ng pangalan ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, kiniklaim namin, ngayon pa lamang natatapusin mo na ang dilubyong ito, Panginoon. Alam po namin na inaalam mo ang mga bagay nito sapagkat nais mong ipakita sa amin, hindi lamang sa amin, sa lahat ng tao sa buong mundo na ikaw ay makapangyarihan higit sa lahat, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Muli sa umagang ito, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong proteksyonan, ingatan ang bawat pamilyang Pilipino, ang bawat pamilya sa buong mundo, Panginoon. Sa mga may karamdaman, O God, Lord, ipatunayan mo sa kanila, Panginoon, na kaya mo silang pagalingin, O God. Sa mga PUI, PUM, Panginoon, Lord, dalangin ko, Panginoon, ang kagalingan na igawad mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kayo din po, Lord, ang proteksyon na patuloy mong ibinibigay sa mga frontliner, Panginoon, sa aming mga doktor, sa aming mga nurses, Panginoon, sa mga sundaluhan, sa pulis, sa mga barangay tanod, Panginoon. Lord, ang iyong proteksyon, ang aming hinihiling, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong mga lingkod, Panginoon, ay tumayo at manindigan, Panginoon, at patuloy na magbigay ng encouragement sa bawat kanilang nasasakupan. Kaya, Panginoon, salamat po dahil binigyan mo kami ng lakas ng loob, binigyan mo kami ng pag-asa sapagkat ang Diyos namin ay nagbibigay ng pag-asa. Salamat po muli, hayaan mo na patuloy ka namin papurihan, patuloy ka namin pasalamatan, at patuloy ka namin dakilain sa oras na ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang kaluwalhatian. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Dahil tunay nga, kung tayo'y may pananampalataya, walang imposible sa ating Panginoon.